Nakakita na ba kayo ng multo? O naniniwala ba kayo na may kasama tayong espiritu sa ating paligid? Pakinggan ang aking maikling kwento ng babaeng white lady sa lumang bahay ni Lola. At bago ko nga pala simulan ang ating kwento, ay kaunting lambing lang mula sa inyo. Paki-subscribe ang ating munting channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking gagawin. Yun lang at maraming salamat. Kaya simulan na natin. Ako nga pala si Albert, 23 years old, from Laguna. Kakaumpisa ko pa lamang sa trabaho sa pabrika. Day shift ako ng araw na iyon, 7 AM to 7 PM. Nang isang gabi, hindi pa naman masyadong malalim ang gabi, mga bandang 10 PM na at medyo mabuhid pa papunta sa amin. At kapag ganoong oras ay halos wala ng taong dumaraan sa lugar na iyon. Habang ako'y naglalakad pauwi mula sa trabaho, bigla akong may naramdamang kakaibang presensya sa aking paligid. Nakarinig ako ng malamlam na tawa na tila pag-aring sa dilim. Boses ng isang babae. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakitang tao. Ang aking puso walang tigil sa pagkabog. Dub, 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 dub. Ang malakas na tunog ng dibdib ko. Pilit kong tinanggal ang takot sa aking puso at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating ako sa aking tahanan, nadama ko ulit ng kakaibang presensya. Ang ilaw ay biglang nagliwanag at nagpatay-sindi. Parang Christmas light. At paglingon ko sa salamin, doon ko nakita ang mukha ng isang babaeng may malamlam na mata at malamlam na ngiti. Pakiwari ko nga, ang puso ko'y kakawala sa sobrang kaba. Napapikit ako sa sobrang takot ko. Nang magbukas ako ulit ng mga mata, wala na siya. At doon, nakahinga ako ng maluwag sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung sino o ano yun. Ngunit mula noon, naramdaman kong may kasamang espiritu sa aking tahanan. Mag-isa akong naririnig ang kakaibang tawa. Nagtatanong ako sa kapitbahay kung meron silang narinig na mga tawa at sa mga gabi ng malakas na ulan. Narinig ko ang mga lakas na yabat ng paa sa kisame. Minsan, naisip kong kausapin na espiritong iyon. Tinanong ko kung siya at kung ano ang nais niya. Biglang sumagot ang boses mula sa kaibang kaanyuan. Isang mahabang putik, isang mahabang buhok at puti ang damit. Pero ang mukha niya hindi maaninag. Ako'y nawawala at naghahanap ng aking tahanan. Ang sagot ng babae. Sa una ay natakot ako, pero bandang huli nanaig sa akin ang tapang at naawa ako sa kanya. Mula noon, hinahanap ko ang kasaysayan ng aking tahanan at natuklasan ko na may isang babaeng namatay sa loob ng silong nito noong mga panahon pa ng World War II. Sabi-sabi ng mga nakakatanda sa lugar na may narip daw ng Hapon at pinatay dito sa bahay na aking tinutuluyan.
naisip kong baka ito ang espiritong nagparamdam sa akin. Simula noon, tinuring ko na lang siyang kasamahan sa aking tahanan. Bawat gabi, kinakausap ko siya na kung sino man ang makakita sa akin ay isipin nilang baliw ako. At pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa mga ilang araw ay unti-unting nawala ang kakaibang tawa at takbang sa kisame. Ang kwentong ito ay isa lamang sa maraming kwento ng mga multo at espiritu sa Pilipinas. It serves as reminders of the rich culture and folklore of the Philippines, where beliefs in the supernatural are deeply ingrained in the people's lives. Maraming salamat sa inyong panonood.